Yan, okay. So bilang andito na tayo, Okay. importante siya kaya namin siya dini-discuss sa inyo kasi ganito 'yan, if ever you really wanted to invest now, dapat alam niyo kung ano yung level, paano niyo ima-manage yung pera niyo based sa risk na involved ka, okay. So kaya nakauna talaga yung Yes. foundation kasi before ka kasi magpalago ng pera, protektahan mo muna yung sarili mo, 'di ba, Arvin? So bilang andito na tayo sa Mhm. foundation, discuss na din natin, okay? So when we say foundation, ayan, Okay. Arvin, anong meron diyan? Okay guys, so emergency fund, I think narinig nyo na to, pero baka mamaya narinig nyo lang wala pa pala kayo. Okay, so sige, discuss natin. No? Anyway, guys, emergency fund, no? This should be at least 6 times of your monthly income. Ano ba talaga emergency fund? From the name itself, kailangan natin, may mga emergency tayo na bigla-bigla lang, di ba? From the name itself na emergency, kailangan Mhm. natin na meron din tayong funds allotted para sa mga bigla-biglaan na to. So, for example, okay, let's say, ano kayo, natapilo ka, okay? Para sa mga atleta dyan, pag natapilo kayo, hindi naman kayo pwedeng lumapit na lang sa parents nyo, ma, pwede bang magpakasta ko nito? Kailangan nyo gumasto kasi nakakahiya naman yan. O kaya let's say, sumasakit na yung ulo nyo, di ba? Kasi hindi nyo na naiintindihan yung kausap nyo, maraming malabo kausap ngayon, guys eh. Okay, so kailangan nyo bumili ng gamot, di ba? So bibili kayo ng gamot, tapos wala kayong pera, dyan kayo dapat kumukuha sa emergency fund. Or for the most classic example, ito na lang, pero maayos-ayos, no? Let's say ngayong pandemic, okay, alam Mhm. naman natin na marami masyadong tao ngayon na nawawalan ng trabaho dahil nag-lay off sila ng employment. Pero let's say nakapagtabi ka ng ano mo, ng para sa emergency fund mo, you have like 6 months to be able to live para mabuhay ka nang hindi ka masyadong gipit, hindi ka na talaga makahinga. Still you have breathing room because you know, Mhm. nakapaganda ka ng for 6 months, pwede ka pa makahanap ng panibago mo na work or baka makaisip ka ng magandang income source no, na talagang something na pwede mong gawin while you're at home. Okay, in that way, buhay ka for 6 months and makakabawi ka pa kasi baka makahanap ka na ng bago mong trabaho. So meron kang kumbaga allowance for those 6 months. Yun. Correct. So I could not emphasize it more, Arv. Yung pinaka-relatable talaga yung sinabi mo, katulad ng panahon ngayon, 'di ba? Sino ba naman mag-aakala, 'di ba? Let's say 2 years ago, wala naman sigurong nagsabi sa atin na, wait lang, mag-iipon muna ako kasi feeling ko 2020 may pandemic eh. wala, Walang walang ganon. ganon. Wala, we Walang are really ganon. caught off guard. Oo. And you know, it's really sad na may nababalitaan tayo kasi hindi naman maiiwasan na nakakat talaga, nalilay off from their work. So, imagine, if hindi ka nakapaghanda ng emergency fund mo, mahihirapan ka talaga ng source of survival mo eh, lalo na sa panahon ngayon. So, thank you, Sure. Arvin, for reminding us of that. That's tama siya, at least 6 months naman ng income mo. Kasi in the span of those 6 months, baka naman makahanap ka ng another sideline or another way pa para maka-generate ng income. Okay, so, yun lang ba ang nasa foundation? Meron pa. Ayan, sabi niya, Avon, Arvin, ano ba yan? Ang dami naman nasa foundation. Kailangan ko ba i-comply yan? Well, ideally po, dapat talaga sana siyang i-comply kasi foundation nga siya, di ba? Oh. So, second natin, alam mo, may mga gastusin tayo eh, lalo na sa health natin, nga hindi naman siya ganun kalaki. Pakonti-konti naman siya. Like, for example, siguro nilagnat, ubo, sipon, tapos kailangan i-admit yung mga ganong sakit. Hindi, dito pumapasok yun, yung Ayan. health maintenance. I bet meron tayo lahat nito, di ba? PhilHealth pa lang, ayun. Kaso ng Mandatory na GSS. yung, oo, wala silang sabi siguro ng gobyerno, ito mga Pinoy, hindi talaga to magbibigay kung di mo pipilitin. Kaya yung PhilHealth talaga ginawang mandatory. So may iba din dyan, private naman, MaxiCare, Medicare, lahat na lang ng care, di ba? So, Care yan yung Bears. Care Bears. Yung corny naman. Okay. Yung sa lahat ng mga ganito, yung purpose niya is for health maintenance. Yung mga konti-konti naman. Para naman, hindi magalaw yung emergency fund mo lagi. And itong pinakalas, Arvin, ito yung isa sa mga, kumbaga, kung may foundation ng foundation. Grabe, grabe yung Foundation. wording. Sundo mo yan. Oo. Oo. Ay So, ba ito yan yung tinatawag na, ayun, Yan. insurance. So So, what is it, guys, Arv? insurance, no? Very simply put, diba? Let's say, alam mo naman, napakahalaga mo sa family and if hindi ka mahalaga, that's something you have to work on. So let's say, yan na nga, kailangan mo, meron ka ng breadwinner ka na ng family mo or let's say you're doing something na ikaw, you're young, you have assets, you're growing these assets. Of course, your first goal is to make sure that nothing bad happens to these assets
or mapaprotect mo sila. And guess what? Ang number one asset mo is yung sarili mo. Okay, Correct. isipin mo yan. Kasi if ikaw nagkasakit ka, tapos wala ka naman palang insurance, wala kang protection investment, pero meron kang mga living on interest, meron kang mga business dyan, meron kang mga investments, dun sila kukuha ng panggamot para sa'yo. So isipin mo na lang yan, di ba? Like, syempre sabihin natin, sige, living on interest ka, so may mga may mga bag ka dyan ng mga luxury bag. After natin kumuha ng pera para pambayad ng mga hospitalization mo, maganda yung wallet mo pero walang laman. So isipin mo yun, guys, di ba? Mawawala ng laman yung wallet mo kasi pambabayad yun syempre to make sure, di ba? To make sure na ikaw magiging okay ka. Kasi wala namang mangyayari sa wallet na yan if nawala yung may-ari, di ba? So bahala na mawala yung wallet. Basta yung may-ari ng wallet, boy pa. So yun. Oh, gusto ko yung explanation na yun. Bahala na mawala yung wallet. Basta yung may-ari, hindi. Okay, so aside from that, yung punto ni Arvin is, kunwari may naipundar ka na. Let's say, for example, nag-invest ka talaga ngayon. And then, siguro, 10 years from now, yung investment mo, syempre, lumalaki talaga siya, di ba? And then, suddenly, bigla kang nagkasakit ng critical illness, o na-aksidente ka. Tapos, hindi ka insured, hindi ka protected. Yung naipundar mo, makukunan yun eh. Doon pa rin siya makukunan. And kawawa yung pamilya mo din, yung mga taong umaasa sa inyo. So, that's very, very important. Kumbaga, kaya siya naging parte ng foundation talaga kasi part siya ng protection mo. So, imagine kung wala kang protection and mag-i-invest ka ngayon. Nako, let's just pray lang talaga na wala talagang mangyari in between those years na nagtatrabaho ka, no? Pero hindi natin mahulaan eh. Kaya, as much as possible, i-comply natin yung foundation natin. Okay? So, thank you for that sharing, Arvin. Eto na. So, tatanungin natin ulit ngayon. Meron ba kayo nung tatlo, at least isa man lang doon, sa financial foundations na pinag-uusapan natin? Meron ba kayo nun? Alright? So, tanungin nyo yung mga sarili ninyo. So, wag na lang muna siguro tayo mag-sharing, baka it's something personal, Arv? So, i-reflect nyo. Baka sabihin nila, even may savings ako, pero, may emergency fund ako, pero konti lang. Alam mo yun, mga 1 million. Mga ganun pala. Ganun pala kalaki. Diba? Para hindi masyado masakit nila ilagay. Hindi masyado masakit. Ganun na lang. Sige, so alam niyo na yung sagot. Kayo yung mas nakakaalam sa sarili niyo. So why are we discussing this again? Because if you wanted to invest as much as possible, alagaan natin yung foundation natin. We have to be protected. Alright? Ayun. And, ayan na. Dito na tayo, Arvin eh. Ito yung pinakamasarap pag-usapan, yung growth. Okay? So, kasi sa growth, diba? Sige, simulan mo na. Oo, dito na tayo. Alright. Sige, dito sa growth, dito po pumapasok yung investment. Okay? Dito po pumapasok yung sinasabi natin stock market talaga na investment. Okay. So, yan, Arvin. Pag sinasabi natin growing your money, ano nga ba, Arv, ang common na ginagawa ng mga tao or mga Pilipino? Okay, alright? So, ano nga ba, Arv, ang ways of growing your money? Okay, so I believe, ito talaga personally, kasi ako rin mismo na-experience ko to, yung una kong inakala ko na investment is of course, maglalagay ako ng pera sa bangko. And just in case di nyo alam, marami rin tao na ganyan din mag-isip. Diba? Una na nilalagay, sige, lagyan natin ang pera natin sa bangko. Kasi magiging million lang yung balang araw. Pero pag tingin nyo every year, may pumapatong lang naman na 3 pesos. Okay? And guess what? Okay? That's because ang kinikita nyo lang sa bangko, actually, pag naglalagay kayo ng pera doon, is actually, ano ba, Von? Kasi I think meron nata tayo yun, di ba? Meron nata tayo Okay. Pahulaan natin sila. Tanungin natin sila kasi for sure may mga bangko din itong mga 80 plus participants natin. Okay. Can anyone, kung sinong may idea, turn on your mic. How much does your money grow in the bank annually to, ha? Any guess? Matapang yung loob dyan. 0.25. 0.25? Okay. Any other guess? 0.5. 0.5? Aba. Any other guess? 0.25. 0.025? O, sige, ano na, Arvin? I-reveal na ba natin? Reveal na natin? Pakita natin sa kanila. Wala na tayo. Tara. Okay. Pakita natin sa kanila. Ayun. So, ano, Arv? Ako personally, hindi ko gusto yan. So, ewan ko sa kanila. Pero, ayun. Okay, sige, let's balik natin dun sa isa. Okay. Actually, sabi na, may isang friend sabi niya sa akin, depende naman daw talaga sa account na pinipili niya. But usually talaga, like, yan lang ang range.
I mean, ang time deposit usually, hindi naman siya makakapagbigay sa'yo ng ganong katataas na return. Okay? So, ayun. Sige, check na natin. Tingnan natin ano Okay. yung kanina. No? Sige. Alright. Ito naman, Arvin, it's more on kung yung pera sa bangko natin, hindi naman natin sinasabing wag maglagay ng pera, no? Baka i-withdraw nila lahat. Hindi. Sinasabi lang natin is, kung sa bangko ka umaasa in drawing your money, parang medyo maliit po siya. Okay? Kasi may tinatawag tayong inflation. Yun na nga. So when we say inflation, kung yung pera natin, tumutubo siya, yung bilihin naman, Arvin, yung bilihin, yung serbisyo, Bilihin. abay lumalaki rin. Tumataas din yung presyo, competitive, 'di ba? So yung tanong ngayon, yung tawag natin sa inflation, yun yung pinaka-simple na explanation ng inflation. Ngayon, meron ding average na inflation rate sa Pilipinas, lalo na for the past 30 decades, ha? So, tingnan natin ngayon, di ko na lang siguro ipapahula kasi medyo baka masakit to sa dibdib. Sakit. Masakit Wala. sa dibdib. Bakit? Magkano pala? Yun. It's 6 to 8% po per annum ang ating inflation. Buti nga sa panahon ni ngayon ni Digo ngayon lumiliit nasa 3% na lang. Pero kung i-average mo, ganyan talaga yung ranging niya, Arvin, 'di ba? So ngayon Yes. ikukumpara natin. Kahit na wala sigurong calculator, so kung presyo ng mga bilihin, serbisyo tumataas ng 6 to 8%, sabihin na natin 6%, okay? Yung pera mo sa bangko, kung lahat ng pera mo andun sa bangko, natutulog lang siya. May money in the Tapos, bank, ha? Diba? Oo, money in the bank. Tumutubo lang siya. Sabihin natin, pinaka-maximum niya, 2%. Abay, lugi ka ba o lugi, Arv? Talo ko niyan pag ganyan. Lugi Talo. ka talaga. Luging-lugi po talaga tayo. So, ano yung lesson dito? Ito, example na lang, Arvin, para ma-visualize nila. Ano ba tong Bigyan natin 200 mo? Bigyan natin kayo ng example, no? Let's say may 200 pesos kayo magbabarkada. Okay. 2015. Sige, magugutom kayo dyan. Ano ba yan? Ano ba pwede mabili sa 200 ng 2015? Ayun. Ayan. So, as you can see, guys, makakabili kayo ng 2015 ng isang buong one whole chicken. Okay, one whole chicken yan. Okay. Now, let's say, di ba, syempre, inflation din naman yung topic natin. Lumiliit yung value ng pera kinakain unti-unti. By the year 2025, kayo ng barkada nyo, ano mangyayari? Ayun. Ayan, so, ewan ko guys, if nakakatuwa yan. But ako personally, ang hirap naman yan. If may barkada ako tapos half chicken na lang, may isang hindi makakain at hindi ako yun. So, sorry sa kanya. Pero hindi na kami lahat makakain ng chicken dahil yan na lang aabutin ng 200 pesos mo. Kalahati ng chicken. Or yung kung Sige. sa pamilya, Arvin, di ba? Yung kumbaga, anak, kayo na lang. Sabi ng Yes. mama and papa, sige, sa inyo na yan, Hirap na- anak. Okay, 2035, ito na, Higayan pa. Arvin. Yung Okay, sige, buong so- manok, naging kalahati. Yun. Okay, ano na ba? Ano na kaya? Uy, sus! So ngayon guys, ako na lang makakain yan. Sorry sa tropa ko, pero ako na lang makakain ng quarter chicken yan. Dahil yan na lang ang kaya bilhin ng 200 pesos natin dahil sa inflation. Okay, let's say, tingnan natin, ano pa, another 10 years, tingnan natin, ano na kayang kaya? Baka tumaas na po, no? Baka may pagbabago naman konti. Ano na kaya? Grabe na talaga to, no? 20 years from now, 25 years. Ito na lang, Arv. Sige. Ganyan na Uy. lang po. So guys, ako mismo, di na matutuwa yan. Wala na akong barkada kasi hindi na ako namimigay. Hindi na kaya bumili ng 200 pesos ng isang manok, diba? Masikalahati or 1/4. Okay, so ito na lang guys. Malas na lang, isaw na lang ang kainin natin. So, roas-roas na lang tayo. Ganyan na lang tayo. Mag-isa na tayo magro-roas. Wala na tayong malilibre. Ayun, sige. Friendship Ayun ang over inflation, na. guys. Oo nga. Another example, para talaga ma-realize natin, kasi if we really wanted to invest now, ano nga ba yung purpose ng investing natin? So, to beat inflation. Ito another example. Ito, gadget, Arvin. Sige nga. Okay, so ito guys, mahilig tayo sa mga gadget. Alam naman natin like iPhone, back then 2009, pinagkakaguluhan yan. Sige, so, okay, so meron tayo ngayon iPhone 3. Okay, iPhone 3, let's say, noong 2009, bumili ka ng iPhone 3, may 39,000 ka, pinambili mo siya ng iPhone. Sige, so, okay, maganda kaya ito na investment. Let's see. Okay, sige nga. After 7 years, ano na kaya mangyayari sa kanya, Bon? Ayun. Oh, okay. Wait lang. Okay, but parang ang liit na lang pala ng 39K. Oh, ano nangyayari sa... Oh, and just to think about this, guys, every year nagre-release sila ng bagong model. Ano nangyayari nun? 1 year lang ang tinatagal ng trend ng binibili nyo na phone. Tapos bibili na naman kayo ng panibago, hihingi na naman tayo kila mama. By the year 2016, 7 years later, di ba? After ng 2009, no? 2,200 na lang pera mo. And may hirapan ka pa magbenta niyan.
Okay, kaya nga umabot ka na sa eBay. I mean, kung siguro naman madaling ibenta yan, di ka abot sa eBay, diba? So, mahirap na rin siya ibenta. Diba? So, ganyan ang nangyayari pag bumibili ka ng mga liabilities. Ang nangyayari sa mga liabilities, guys, is nagde-decrease yung value nila to the point na balang araw, even turning it over, medyo mahirap na. Okay, but what if, sige nga, Von, let's say, sa iba ka nag-invest. Yung tawag doon, Arvin, di ba? Tama ba? If I remember it right, nagde-depreciate siya. Yes. Alright, Liability sige. So, ito nga, 2,200. But what if daw, Arv, ito daw, Arv, yung iPhone, imbis na binili mo siya nung 2009, yung 38K mo, imbis binili mo ng iPhone, what if daw nung 2009, bis bumili ka ng Chicken Joy, bumili ka ng stocks ng Jollibee. O, diba? Dati, spaghetti lang kinakain. Ngayon, stocks na yung no? Stocks na binibili mo, pre. Oo. Ayan na, sige. Ano na kaya? Tibay na siya. Ano na kaya? Magkano na kaya yung, mo, 38K mo? 2016 pa to, Okay. Kanong tubo? Yun. It could have reached 200K. Sarap. Yes, that's a big money, talaga. Oo. Siguro naman sa 80 plus participants natin, may kumakain talaga dito ng Piatos tsaka Nova, no? Piatos. Oo, tsaka yung C2 na malamig. Sarap nun. Ano pa bang masarap? Sige nga, tingnan natin. Hindi kami mas masarap makakain lang. Tingnan natin. Oo, may mas masarap sa C2 tsaka Piatos. Kasi pag mamayari siya ng Universal Robina. So what if pag nag-invest tayo sa URC, magkano na kaya yung 38K? Ayun. 1 million na, Arvin. Milyonaryo ka na. O, di ba? Milyonaryo ka na. Oo. Milyonaryo Diba? ka na. Grabe. So ito pa, kada kanto nakikita ko to mayat maya, merong 7-Eleven. Oh, what if sa 7-Eleven mo nilagay? Kano na kaya, Arvin? Yun. Okay. 2 million na. Okay. 2 million na. Siyempre, Von, na-mention mo, di ba, na meron namang 7-Eleven sa bawat kanto. Kapag naglalakad ka, there's a little hop to your step na kasi iba ka na maglakad pag milyonaryo ka na, di ba? Naka-invest ka na sa kanila, di ba? Sabi, uy, na-investment ako dyan. Ang sarap sa feeling, pero what if wala? Sayang din. Nasasayangan din tayo. So, that's how you beat inflation. Okay? So, yun nga po yung sagot. How do you beat inflation? Yun ang So, of sagot. course, guys, i-discuss natin. Of course, invest, guys. Number one kasi, pag ginagawa mo, pag nag-i-invest ka na, you have to consider, you have to actually know that ang goal talaga ng isang investor or businessman or isang trader is 2 things lang naman yan eh. Okay? Number one is to minimize risk. Please take note of this. Okay? Minimize risk. And ang pangalawa mong goal, of course, is to maximize results. So yan yung maximize returns. So yan yung defense and offense mo kumbaga. But first, before ka talaga magkaroon ng offense, you're gonna have to have defense muna. Which is, of course, as a good investment, no? Yung mga magagandang investment, they have both. Okay, sige, Avon. Alright, sige. So, andito na tayo, guys. So from the question na, is it the best time to invest now? Yes, because we wanted to take advantage of the market. Yes, because we really have planned it well. Yes, because maybe at some point we have secured some parts of our foundation. Eto na. Pag sinabi bang investing, saan tayo mag-i-invest? Ayun na, Arvin. So, can you share to us, Arv? Sige. Sige. So, discuss natin, guys. Let's say, sige, Arv, gusto ko na mag-invest. Okay, let's talk about it. Sige, punta tayo ngayon dun sa mga investments na. Ano ba mga companies pwede mo pag-investan sa stock market? Okay. So, first of all, guys, we have the blue chip companies. Ito yung mga companies na wala na silang kailangan i-prove. Sila na yung mga malaking capitalization and they've been in the market for quite some time. Sila na rin yung pinakamalalaking capitalization dyan, guys. So just an example, guys, yung nakikita nyo, Jollibee, Globe, Ayala Land, PLDT. Kahit mabagal yung internet ng dalawang yan, guys, they're gonna stay. Okay, they're gonna stay, okay? Now, let's say, okay, baka, I think, gusto ko naman ng iba pang stocks, no? Second liners, we also have that. So yan yung mga smaller capital businesses, it's still generating malalaki pa rin na returns. Okay, they still have that capacity to earn, to give you mga returns of 10% pataas. They still have that. Ano ba sila? Okay, 7-Eleven, RFM, Tugo. These are just examples of these companies. But let's say gusto mo marami ka talaga mabili na stocks, no? You can try out penny stocks. So ito usually, as you can see, yun yung mga stocks na usually 1 peso below. Okay, and then I'm pretty sure marami kang mabibili niyan, 'di ba? With volume, since ang dami mong nabili with volume, you can have your success in the market, okay?
And last but not the least, guys, okay, one of the another stock na pwede mo pag-invest sa type of stock, no, is yung mga bago lang sa market. So, newly listed companies or the IPOs, initial public offered ng mga companies na bago lang talaga. Okay, so usually pag ganyan, there's kind of a fluctuation kasi hanap pa nila yung position nila sa market eh. And you can rely on those stocks. For paminsan-minsan, pwede na rin. Yes, Avon. So, yun ang mga pwede mong pag-investan. Oh. Okay, thank you, Arvin. So, at least may idea na tayo, no? Kasi the moment kasi we decide, okay, go na ako, mag-i-invest na ako. Ang tanong sunod, Arv, di ba, is, saan nga ako mag-i-invest? So, at least, meron kayong idea ano yung mga kumpanya na pwede niyong pag-investan or ano yung mga type of stocks, kumbaga, na nasa stock market na pwede niyong pagpilian. Okay, sige. So, kunwari, Arvin, may gusto ko ng company or gusto mo talaga mag-invest or kahit pa hindi ka pa decided anong kumpanya yon. Ang next question kasi nila, lalo na sa mga learners natin ngayon, who's really decided to invest right now is, paano nga ba magsimulang mag-invest? Okay. So, it's the how eh. Oo, how. Yung how talaga, how de Carabao, kumbaga. Okay, there are two approaches when you invest po. Una is active investing. Alright? And Yes. ang pangalawa, ayun, it's passive investing. So, hihimay-himayin natin anong pagkakaiba ng dalawa para naman our learners right now could assess themselves, teka. Saan nga ba ako papasok? Mag-a-active ba ako? Magpa-passive ba ako? So, paano mo malalaman kung active o passive siya? So, unahin natin yung active, ha? Ayun. So, kung mag-a-active ka, one of the questions na kailangan mong tanungin sa sarili mo, magre-reflect ka na, no? Mag-self-reflection ka na. So, committed ba ako? Oo. Committed ba ako to monitor my stocks every day? Tatanungin mo, bakit nga ba kailangan i-monitor ang stocks? And bakit as much as possible, everyday siya? Kasi, Arvin, for the information, the stock market kasi is everyday naman siya nag-ooperate para talaga siyang palengke, Monday to Friday talaga siya. So, hindi naman yung stocks yung mag-a-adjust sa'yo eh, di ba? So, ikaw yung mag-a-adjust sa stock market. Hindi pwede, di ba? Hindi pwede. Oo. Hindi pwede makasabihin mo, hindi ko feel mag-monitor today. Okay lang yan. Tapos, hihinto yung operation ng stock market. Hindi. Whether mag-monitor ka o hindi, patuloy ang stock market. And bakit nga ba kailangan siya i-monitor? It's because, in between, during the whole day, the prices of the stocks in the market actually goes up and down. Alam mo, nakikita yung parang sa ospital, RV, na ganyan-ganyan, di ba? Yung pataas pababa. Ganun yung takbo niya. So, any moment, pwede siyang tumaas, pwede siyang bumaba. Kapag ka hindi mo na monitor, abay, delikado din kasi what if pala, yung stocks na yun, ipalugi na pala. Hindi ka nakapag-change position, kumbaga, hindi mo na paghandaan, hindi mo na malayan. Possibly, imbis na mag-gain ka sa investment mo, sa stocks mo, through trading, baka malugi ka pa. So, para siyang Arv, diba? Para siyang pag nag-active investing ka, para kang may inaalagaan na baby. Yung mga may baby dito, makaka-relate talaga, diba? Pag may inalagaan ka na baby. Bini-baby, Gusto ko yung term na yun. Pag active investing, bini-baby mo siya, inaalagaan mo siya. Kaya yung maya-maya, tinitingnan mo yung anak mo, na tinitingnan kung may langaw na ba o hindi. Ganun din yung stocks mo. Kailangan mo i-monitor regularly. So actually, it's a matter of time, Arvin. When you do active investing, tanungin mo, dedicated ba ako? May sapat ba ako na panahon for this? Okay? The second question, when you do active investing is, yun are. Okay? Okay. So as you can see, guys, diba? Isa rin sa kailangan natin intindihin din is, are you determined to do constant research online? Kasi, well, just in case hindi nyo alam, guys, for you to become a profitable trader or at least investor, no, marami kayong dapat i-consider. And usually, it revolves around these three areas na, tandaan nyo, stock market to, okay, and may mga kino-consider tayo na what we call technical analysis. So, sige, ano ba yung technical analysis? It's basically the study of the charts, eh. Okay, and dyan mo malalaman, like, maganda ba yung stock prices niya, assuming, no, kasi sabi ng mga chartist or what we call technical analyst, di ba? Na nasa stocks, nasa chart na daw lahat-lahat eh. So isipin mo, nandiyan na daw yung psychology, okay? And then isipin mo, as a beginner, magigits mo ba talaga yung psychology nun? And bakit kaya
every time tumatama siya at a certain stock price, parang bumabagsak siya. Okay? And speaking of that, no, meron pa tayong mga tinatawag na support and resistance. So, kailangan nyo rin yan Ayun. aralin, di ba? Oo, may mga ganyan tayo, support and resistance. Meron pang mga candlesticks. So, isipin nyo Oo. guys, ang dami yung factors na kailangan i-consider every minute na nagte-trade kayo. And isipin natin na, there's how many stocks? Ang dami. Okay? And if what, gagawin nyo yun sa isa-isa, kulang siguro ng 24 hours. Di ba? Kukulangin kayo sa 24 hours. Pero let's say, sige, okay, nakuha niyo siguro yung technical, medyo chumachamba-chamba kayo. Meron pa kayong aaralin na fundamental analysis. So, dyan na pumapasok yung mga PE ratio, valuation ng companies, which is, by the way, sobrang hirap i-compute. Kasi, syempre, meron tayong tinatawag na, intrinsic value. So, intrinsic value, yan daw. Yan daw ang true value ng isang company. So, syempre, ko-compute mo yun, tama ba to? Interest rate, ano ba nangyayari? Itong interest rate niya, tama ba siya? Is it overvalued? Is it undervalued? Ano ba nangyayari kapag naging overvalued yung company? Okay, ano ba yung return on equity niya? So, ito yung mga kailangan nyo basahin. Plus, by the way, meron din kayong gagawin dito na parang partly accounting. I-check nyo ang mga balance sheet, ang mga financial statements. So, isipin nyo, ilang trabaho yun? Simply because pinili nyo mag-active investing. And meron pa guys, meron pa tayong sentiment analysis. Ano ba yung tingin ng mga central banks dito? Because we all know, di ba? They manage the money. They manage the whole country's money. And also, di ba, yung mga stock market, ano ba yung outlook for this market for this specific year? Ano ba yung shift dahil nagkaroon ng coronavirus? These are things that you have to consider if gusto nyo maging magaling na active investors. Which, ewan ko lang but personally, I don't think kaya nyo yan sa isang araw, especially if you're a beginner. Okay? And malay natin guys, let's say, by the time na matuto kayo, maging magaling kayo na active investor, naka-recover na yung market. So, ibang kasama pa rin naman yan, di ba? Oo, so, ayun, tama. Oo, may diba? punto si Arvin doon. Actually, totoo yun. Actually, hindi naman as in talagang hindi na talaga pasukin yung active Meron din talagang nag-active investing, Arv, no? But for all I know, yung mga active investors or yung mga traders, kumbaga, yung learning curve nila sa lahat ng ito, from technical, fundamental, sentimental, lahat na lang na may tal, umaabot ng talo. Umaabot ng 6 months, at least 6 months to reach 2 years pa. So, ganun yung span ng time ng dedication nila when it comes to really learning, when it comes to knowledge. So, kung kanina, time yung pinag-uusapan natin, it's more of dedication mo sa oras. Ito naman, yung determinasyon mong matuto. Knowledge naman yung konsiderasyon dito. So, ngayon, sa ating mga listeners, they have to assess again themselves. Sige, considering you have time, or kung wala kayong time, ito na naman ang next yung kakaharapin na tanong. Meron ba akong determinasyon? Matiyaga ba ako? Okay ba sa akin na mag-do ng research online or kahit offline, tumawag ng someone from that company, kulitin, i-text. Kukulitin mo pa. Kasi importante, investor ka, di ba? You trade, di ba? You own the stock of this company. Siyempre, may pakialam ka talaga anong nangyayari sa loob, di ba? So those things, it has something to do with your knowledge and yung pagiging matyaga mo to do research online. So, parang hiningal ako dun sa explanation ni Arvin kasi talagang napaka-analytical, Arv, no? Sasakit ulo mo dun Sumakit ulo ko Kasi ako din, back then, when I did the trading, talagang literally sumakit. Ilang biogesic din ang nainom ko dun. Okay. Nagamit yung emergency fund, no? Nagamit yung emergency fund dahil sa active trading. Okay, yung pangatlo, eto. Most of the time, Arv, I think, diba? Okay, sige. Take it away, Arv. Guys, so just in case, no, like, iniisip nyo, ang hirap na pala nun. Siyempre, may mga i-consider rin kayo na high risk. Okay, now let's first of all, bakit ba nagiging risky yung mga investments? Well, first of all, pag hindi mo alam ginagawa mo, risky talaga kahit anong gawin mo. Okay? So, ang question natin ngayon dito, guys, can you tolerate higher risk, risking large amount of your money anytime? Kasi ang recommendation, guys, just in case di nyo alam, no, dapat mag-i-start kayo with something na kaya nyo mawala. Okay, now, syempre, you have to really think about this, diba? If gagawa kayo talaga ng investment portfolio nyo, magkano ba yung i-risk ko? Okay, for me to be able to get this return. So, risk and reward ratio. Okay, so you have to understand higher risk and of course,
possibilities of bigger returns. But still, kailangan mong malaman yung mga risk and kailangan mo siya ma-mitigate. Which is, by the way, kailangan mo ng constant research and study ng every company na pag-i-investan mo kung gusto mong makontrol ang risk. Ayun, Yvonne. Okay. Tama yun. So, most of the time, Arvin, sa mga nakakausap ko talaga na nagbabalak mag-invest, ito talaga yung kasi yung time, baka pwede hanapan. Yung research, well, pagtsatsagaan. Pero pagdating kasi sa capital tsaka pera, parang, yun, dyan tayo magkakatalo eh. Kumbaga, deal breaker siya sa iilan sa atin. Kasi nga, kung sa mentees ko pa, sa ibang coaches ko pa, they say na, ay naku, Yvonne, kaya nga ako nag-invest para tumubo yung pera ko. Tapos pag nag-invest pala ako, nagtitrade ako, mawawalan tuloy ako ng pera. Baliktad yun nangyari sa kanya, di ba? Oo. So, madidefeat yung purpose mo, di ba? And when you do active investing, syempre wala naman talagang guarantee yan na at any given time, bumabalik agad yung pera. So, kapag nag-loss ka, you need another capital para pang roll out. So, mamumuhunan ka ulit. Tama ba, Arvin? Mamumuhunan ka ulit. Okay, so yun po yung mga dapat i-consider pag sinabi nating active. Kasi active pa lang tayo, guys, ha? So, wala pa tayo sa passive. So, yun yung sa active investing. If you really wanted to invest now, the active way, tanungin nyo yung mga sarili ninyo, i-assess ninyo, kaya ko ba talaga yon? And, eto siya, if may statistics nga pala tayo, Arv. Eto, para Speaking of sabihin nila, statistics, di ba, yan, mapakita natin sa kanila yung statistics, di ba, pagdating sa mga ganitong bagay. Ayan, sige nga, Bon. So, para naman sabihin nila, do you have data to show that? Okay, we do have data. In fact, yung mga magagaling na talaga na fund managers, Edward Lee, George, Warren, Tony Herbosa, magagaling na sila, mayayaman ha, but at the average, talaga yung performance nila as fund managers, nasa 15% gain. And, ano naman yung mga yung baguhan, yung mga average trader Newbies. Newbies yung tawag natin sa kanila, di ba? We really cannot deny 85% of their money or capital nawawater talaga. Okay? Yes. So, we really wanted to be honest here. So, that's what happens usually naman if you do the active investing. Right now, ayan na. Yan na nga. So, kung ang sagot nyo doon sa tatlong tanong, talagang kampante kayo, confident naman kayo, sa time naman, meron talaga, you can dedicate talaga 6 to 2 years pag-aralan yung mga analysis, you have a big capital para i-risk nyo, baka pwede kayong pumasok sa stock market as a trader. Pero, Arv, kasi, mostly yung na-encounter ko, Arvin, sinasabi nila, ano ba yan, Bon? Parang, nakakapanghina naman ng loob. Para naman, wala na, parang ayoko na, parang, wag na lang Bon, di na lang siguro ako tutuloy, hindi na lang ako magti-take advantage ng market kasi sa pinagsasabi mo, parang hassle masyado. Is there any other way to enter the market na hindi tayo masistress? Okay, ang sagot dyan, Arvin, is yes. So, meron po, ang tawag po sa inyo ay investor at tawag natin siya, Arv, ay passive investing. Okay, so syempre, pakitaan na rin natin sila. But a little insight about passive investing. Ang gagawa lang yun, guys, para sa inyo are actually professionals. So kayo, ang gagawin niya lang is magbibigay lang kayo ng pera sa kanila with, of course, due diligence and, of course, legalized na permission and everything. May mga contracts ka na pagkakasunduan. But basically, everything is passive. So you're basically making money work for you. Okay, nagtatrabaho ka sa 9 to 5 mo, and your money's working for you, you're on your way to financial freedom. So sige, patuloy natin. Okay. So, example, Arv. Sige daw. Okay, so ito guys, example. Like, syempre, kanina pa tayo puro salita. Let's talk about the numbers, okay? Yun. So let's say, guys, kayo naman nag-invest kayo, like 60,000 for like 5 years every year. Okay? After 10 years, kasi alam niyo naman na when it comes to investing, patience is very important. Patience is very key. Pagdating ng 10th year nyo, yung dating kaka-invest nyo lang, guys, ng 60,000, ngayon tumubo na siya ng tinan nyo. Almost 650,000 na siya. Naging consistent ka lang with 60,000 for 5 years, and ganyan na siya ngayon. Okay, now let's say, sabi mo naman, naintindihan ko naman kasi yung purpose kung ba't ako nag-invest. Gusto ko pa siyang patagalin pa, another 10 years. By year 20, almost 1.7 million na ang pera mo. Wow! And, diba? Like, speechless. Wow, yan, natupad pala talaga yung pinapangako. And the good news about this is, guys, just to let you guys know, 10% per annum is actually just an average of the market.
on normal market conditions. If nag-invest kayo during a recession, you're going to experience bigger returns. Sabi ko nga kanina, di ba, 350% gain noong 2009 to 2018, yung nag-recover na yung market. You're going to be experiencing way above 10%. Kasi hindi normal market condition pasok nyo. Pumasok kayo nung bumagsak na yung market, which is the worst case scenario, has already happened. So now you're on your way to making tons and tons of money in the stock market. Sige, Avon. Wow. So thank you for that explanation, Arvin. So tingnan nyo yung ginagawa ng investor. Kunwari yung edad niya 26, regular lang po siya nag-i-invest until 5 years. And then kasi nga sabi natin, investing is long term, kaya umaabot siya ng 10 years to 20 years na pinag-i-invest lang yung pera. Kumbaga doon lang talaga siya, pinapatubo lang natin. Tapos yung market na yung bahala na magpaangat ng pera, mag-grow ng money natin. So that's it in figures. Ngayon, Arvin, ayan, malapit na tayong matapos kasi Yeah. sa passive na to. Gusto nata nila mag-start kasi. Sige, Oo sige. nga eh. Natin. Oo nga. So, balikan natin. Sige, for example, kunwari, yung iba, parang mas maganda tong passive. Pero ano nga bang mangyayari kapag naging passive investor ka? So, remember yung wealth pyramid natin, di ba? In order siya. Yung investing kasi nasa growth, di ba? Okay. Pero, below that, yung foundation is yung protection mo, yung protection investment mo. Ngayon, when you do passive investing in the stock market, two birds in one shot siya, okay? So, dalawa agad ang maa-address mo sa financial pyramid mo. You are protected at the same time, above all, you are also invested. So, for example, ano ba ibig sabihin yan, Yvonne and R, when we say protected and invested? So, kunwari, balikan natin yung investor kanina. Kunwari, yung investor si Jomar Salmoro. Binention talaga yung full name, no? Hi, Jomar! I hope nakikinig ka pa and klaro yung signal dyan. So, kunwari si Jomar, nag-invest siya ng 5,000 monthly. Actually, that's really a big amount na eh. In fact, with 2,000 or 2,500, you can enter the stock market in passive way, diba? So, anong mangyayari sa investment ni Jomar na 5K? Okay, number one, for example, this May agad siya pumasok kasi ang baba talaga ng stocks this May eh. Automatic, stockholder na siya ng 10 biggest companies in the Philippines. Okay? So mamaya or ipapakita natin sa kanila anong mga kumpanya yon or example ng mga kumpanya. Sige, So by sure. investing, okay? Aside from that, note ha, aside from that, siya, so on top pa of being an investor in top 10 biggest companies, yung issue natin sa active investing minsan na baka wala tayong oras talaga na pag-aralan yung lahat ng kumpanya, meron tayong professionally managed fund kasi meron tayong fund managers. And these fund managers Arvin, no, is actually licensed by the government. Of course, So dapat. Oo. Dapat kasi pag hindi, baka iba na yun. Familiar Oo. yun. Familiar yun. Ako, lessons learned yun. So, lisensyado po sila ng gobyerno natin. So, we are really protected by the law when it comes to that. Another thing is, passive investors also have, kasi RVD, ikaw yung directly naglalaro ng pera mo eh. Kaya, as passive investor, importante sa atin yung transparency. Tama ba? Kasi sa panahon ngayon, digital na tayo. Nagmi-meeting na tayo ngayon, di ba? Screen to screen na lang. Ganito na tayo ngayon. No? Ganito na lang tayo ngayon. Pati yung investment mo, digital din. Na-access mo siya online. In fact, you'll be having a mobile app. Meron ding website kapag passive investor ka. So, doon sa online access account mo, andoon yung records mo ng pagbayad mo, yung resibo mo. Pinaka-importante sa lahat, yung investment policy mo. Andun din. And, note, Arvan, I don't know if naabutan mo, Arv, kasi dati, nung hindi pa digital talaga yung passive investment, talagang pag sinabing may stocks ka doon sa kumpanyang A, kunyari, company A, meron ka talagang matatanggap na certificate. Talagang papel Pipila talaga siya. Oo, pipila at may certificate, di ba? So, imagine, kunwari, 100,000 shares yung pag-aari mo. Ang dami mong papel sa bahay ninyo. So, hassle nun, di ba? Tapos, delikado, baka mabasa or kung anong mangyari, di ba? So, online na po siya and very well protected. Alright? And aside from that, as sa passive investing, Arvin, yung pera kasi, yung investing, hindi lang siya pera-pera eh.
it's also more on mindset eh. So you have to continuously develop yourself and learn from it. So meron ka ding financial guidance from Of your course. coaches and mentors. Alright? And eto na nga, on top of these things, eto yung pandagdag. Kasi nga, we wanted to protect ourselves in the first place muna bago invested tayo. So along with those, protected ka ng at least 500K. 'Di ba? So ano pa yung kumbaga in case na-address yung parang worries natin kanina na paano na ngayon pag wala tayong paghuhugutan, may mangyaring masama sa atin, God forbid. Hindi kawawa yung mga mahal natin sa buhay. Hindi din kailangan mag-shutdown yung negosyo kasi protektado tayo with that kind of amount. Kumbaga, insured din tayo. So yun yung mangyayari. We're just giving you the generic picture ha when you are a passive investor. Okay? At bilang sabi nga natin, they can check it online. Ayan, bigyan natin sila ng example. Ito po yung mukha kapag mobile to eh. Kapag mobile app yung gamit mo. So, ma-access mo, matitingnan mo din, ano-ano bang mga companies na invested ka. So, sabihin mo, Arvin, even, kunwari nag-invest ka ng 5,000 or below, saang mga companies mo siya nalalagay. So, these are just the example. Ang lalaki nito, in fact, Arvin, di ba? SM, Ayala, Holcim, meron ka pang mga bangkong included. The percentage held, ang ibig sabihin niyan, yung 5,000 mo, hinati-hati siya sa 10 companies. Ang tawag natin dyan in investing is diversification. Yes. Kumbaga, di ba? Kumbaga, kung tumaob yung isang kumpanya, hindi kataob lahat. May siyampa na naiwan. Alright? So, example dito, 12% sa investment ko napunta sa SM, meron kang 7% sa Holcim. So, ganyung mga detalye sa passive investor. Okay? Next, Arvin. Ano ba to, Arv? Okay, sige guys. So as you can see here na nakalagay nga asset allocation chart. So syempre, gusto na naman natin napakita guys, di ba? Kung saan ba talaga na assets. Kasi maraming assets, okay? Gusto natin malaman saan ba exactly napupunta yung pera ko. Kasi just in case hindi nyo guys alam, no? Maraming mga stocks nga na bumabagsak, pero may mga stocks rin naman na iba't iba sila ng oras in terms of cyclicality. Ibang-iba sila ng oras nagbo-boom. Okay, may mga panahon sila na mahina talaga sila in terms of the season, pero may mga stocks din na talagang malakas talaga sila pag ganitong season. So, of course, ganito lang naman kasimple yan, guys. If ang goal nyo talaga is to make 10% or 10 to 12% to 15%, no? Of course, malalaman naman yun, of course, ng based on agreement ng ano nyo, ng fund managers nyo. Okay? Of course, ang goal nila is ilagay nila yung pera nyo on these assets that are capable of generating these returns on a consistent basis or at least to give you the average. Okay? Kasi syempre, that's what's promised eh. Mga parang average returns of 12%, ganyan. And although hindi nyo naman siya talaga makukuha every year, but the advantage of this is, kapag, syempre, alam ng mga fund managers nyo kung saan ilalagay, na dito, ito, maganda to na, maganda to ngayon na market, maganda to na industry for this specific time of the year, you're still going to get your average, di ba? In a long-term basis. So, ganun siya, Yvonne. Alright, thank you for that, Arv. I think masyado siyang malinaw talaga, no? Nakakategorize siya per industry. Okay. Ayan na nga. So, na-discuss na natin kung in what ways or in what approaches ba sila pwede pumasok in the stock market. So, passive or active. So, ngayon, maybe some of us siguro, pwede na nating i-assess yung sarili natin. Based on na-discuss natin so far, saan kaya ako pwede? Ano kaya ang mas fit for me? Kay active ba or kay passive? Okay? And, for example, if ever you decide, ano ba yung possible hurdles or challenges, Arvin, di ba, na maka-hold back sa kanila from investing? Tama ba, Arv? Of course. Okay, kasi syempre, di ba, pag may mga pag ano ba yung nag-hold back sa'yo ngayon, so syempre, that's going to prevent you from taking action, which is, syempre, sayang naman yung opportunity, di ba? So, dapat we have to understand that. We have to know ourselves na ano ba yung kailangan ko pa malaman for us to be able to move to the next step. Kaya na nga, what's next? Di ba? Yun na nga. Alright. Kaya doon pumasok yung ginawang financial planning. Tama ba? Yes, exactly. Exactly. And yung pangatlo, kapag ka kunwari naman, sold na kayo, wala naman kayong hurdles or challenges, ito na yon, action planning. Dapat may first step agad. And we can ask ourselves, no? Ayun, if wala naman, talagang hadlang talaga yung hard,
Hard luck talaga. Oo nga eh. When do you plan to start? Dapat may date in mind, 'di ba? May month in mind, may day in mind, may petsa in mind. Kasi yun yung ilalagay nyo doon sa action plan ninyo. Alright, Arvin? Okay, Yes. so I think, ayun. So, Arvin, kasi yung ganong proseso, especially the financial planning, medyo may mga detalye pa yun eh. So, for right Or, now, we're just discussing the generic concept. But, ang swerte-swerte po ng ating 80 plus participants ngayon kasi within us, on board, is ang ating mga financial coaches and consultants. Pwede ba natin silang yan. ma-recognize, Arv, para kilala nila sinong pwede nilang lapitan right now? So, tawagin natin. Sige nga, Arv, Okay. sinong andito? Sige. So, of course, andyan sila. Ang dami natin. No? Yan sila Dami Coach nga. Pal, sila Coach Cathy. Diyan ka, andyan ako. Diba? Diyan din sila Chin, diba? Sila, dami natin eh. Okay, so Oo. diyan din sila Jaylor. Ito si Jaylor, idol ko to eh. Diyan din sila Mm-mm. Jody, diba? Andito rin diyan din si Catherine Lauron, of course, diba? Diyan din sila Kenneth Dale. Hello, diba? Wow. Diyan din sila. And of course, ang dami pa. Diyan sila Noemi. Oy, Noims. Diba? Oo. Sila Myra. Ito talaga, milky girl. Diba? Andiyan siya. Andiyan si Princess. So, guys, ang dami natin dito. Wala talaga. Walang kulang. Okay, And nandito kami Jody. for you. We got Jody your back. is with Jody is with us also. Sino pa bang with us ngayon? Sobrang swerte nila, no? Ang dami nilang pwedeng pagpilian na Arvin. Okay, so for sure then those people, you know what, we really can vouch for them kasi we know them personally. And nakita namin paano talaga sila mag-assist sa mga nangangailangan, especially nung mga newbie pa na investors, kumbaga. So maybe right after this session natin, pwede nyo silang i-chat. Anytime, magpa-schedule kayo para mag-guide nila kayo. Paano nga ba talaga yung specific steps. Okay? Tama ba, Arv? Alright. Yes, of Palakpakan course. naman natin yung mga natin, yung financial consultants na andito din with us. Okay? Ayun na. So,